Okay mga kamadis, mga kaibigan, Daryl Yap time muna tayo ngayon. Nakakatawa yung daladalang sa drama ni Hontiveros matapos yung mag-post ng breaking news nakalabas sa bansa ni Alice Guo. Natarantang pinakalat ito at nagkagulo siya, okay? Kahit mag-Hong Kong Disneyland si Guo, wala tayong magagawa doon dahil sa dinami-rami ng napansin ni Hontiveros sa Senado, hindi sila naman nag-i-issue ng hold departure order. Kaninang umaga lang nanawagan si Hontiveros sa DFA matapos magtaka kung bakit nakaalis. Okay, so explain lang natin to ha. Of course, I'm not a lawyer, pero ang basic kasi niyan sa constitution natin, you have the right to travel. You are free to travel from anywhere you want as long as hindi ka flight risk or meron kang kaso at sinasabi ng korte dito sa ating bansa na bawal kang umalis. Okay? Kasi you might evade prosecution kapag ginawa mo yon. So, sila lang ang makakapag-place ng sinasabi nitong hold departure order. Now, ano yung kay Alice Guo? Si Alice Guo kasi, although wala siyang hold departure order, meron siyang nasa lookout siya. Nasa bulletin lookout siya na kapag ito lumabas ng bansa, i-report nyo agad sa amin. Okay? Gets nyo? Kasi, halimbawa, umalis siya ng July 18. Umalis siya ng July 18, 2024 at pumunta siya sa ibang part ng mundo. Ang dapat yung mga authorities natin should have informed our government na lumabas ng bansa si Alice Guo. They cannot stop Alice Guo from leaving the airport or kasi ang kailangan mag-aresto sa kanya is yung Senate yung Senate Sergeant at Arms. Parang ganun yung procedure doon eh. Wala kasing ang intindi ko, ang Senate does not have police power. Pero they can arrest anyone using their own, yung tao nila, yung staff ng Senate mismo. So, kailangan sabihin nila na aalis si Alice Guo. Pero, realistically speaking, if in-inform sila like 30 minutes late, okay, nakaalis pa rin si Alice Guo. After nun, wala nang, kunyari, pumunta siya sa Taiwan, tapos lumipat ng ibang bansa, wala tayo halos magagawa doon, okay? Pero ang hindi ko lang talaga gusto rito, we all know from alam mo yun, from the hearings na ginawa ni Senator Risa na obviously na etong si Guo, ano yun? Si Alice Guo sa Guo Hoping na yan, may tinatago yan. Obviously, merong ganong angulo rito. So, magtataka ka talaga bakit itong mga DDS na to, parang minamaliit nila yung findings nung committee ni Senator Risa. When in fact, it actually showed us how evil pogos are. Diba? Makinig kayo, kunyari, personally, pinakikinggan ko si Professor Shelo Magno dito in relation dun sa social cost na tinatawag. Kasi meron palang mga social cost yung mga yan. Yung pinuputak ko pala sa sugal, social cost pala ang tawag doon. Ibig sabihin, ang economist kasi hindi na lang kino-compute yung raw data na makukuha mo from labas-pasok ng pera. Kino-compute niya rin yung social cost or yung effect nito sa tao. Kasama pala yon sa malaking factors sa pagbabalanse ng ekonomiya ng kahit anong bagay na may transaction ng exchanges of goods and whatnot. So, yung pogo na yon, given yung factor ng social cost nito, mas malaki yung nawawala sa Pilipinas because of that. And because prevalent yung mga crimes na nandito sa Pogo because of that. Now, ngayon kasi ang gusto ng ating bansa is cancelahin yung Philippine passport nitong si Guo Ping, si Alice Guo. Hindi ko ma-pronounce yung Chinese name niya kasi di naman ako Chinese. Gusto nilang kanselahin yung because parang pambabastos na to directly sa ating bansa. Ginamit niya yung Philippine passport niya essentially para makalabas ng bansa. And here are these people na low-key trying to defend Alice Guo
na sinasabi nyo, kasi wala naman kasing all departure order yan. Well, oo. Pero may proceedings na nangyayari. And dapat yung ating, sabi ko nga sa inyo, mas agree ako dun sa reverse Pastilla scheme na meron talagang ginagawang hindi kaaya-aya yung BI dyan. Kaya yan nakalusot. Kasi imposibleng walang katulong yan dito sa ating bansa. At pinalusot lang yan na parang multo. She is one of the most infamous people here in this country. Next to Carlos Yulo, 'di ba? Si Carlos Yulo kasi pumutok ngayon Pero no panahon niya sobra-sobra talaga. And here we have this person na dinedefend pa yung position nito. 'Di ba? Kung seryoso sa diyan, kung may mali talaga diyan, ang daming hearing, bakit hindi mapanghawakan? Kasi nga ngayon pa lang nagfa-file ng cases yung ang ating yung isang yung PAOK na tinatawag yung Philippine Anti-Organized Crime Commission na tinatry nilang ipin down tong si Alice Guo. Meron na nga 'di ba anong nangyari sa kanya, na expel siya from her office. Di na siya mayor ngayon. O ano sunod nun? Criminal case na. May mga fina-file sa kanya. Kaso nga lang talaga, our judicial system is not very very fast. Okay? May kabagalan siya tungkol dito. And syempre, si Alice Guo naman has her lawyers to defend her. So may depensa siya lagi. Hindi naman siya normal na tao na pahirapan. Special siya kasi nga kriminal. Ooh! I said it! I said it here! Fuck that criminal mother father. Either mahina yung kaso or mahina si Risa. Actually, mahina pa ba yun? Napatakbo niya. Alam nyo, hindi naman yung meron kasing kasabihan, flight is an implication of guilt, okay? Although hindi directly na guilty itong si Alice Guo, pero yung pag-alis niya dito says a lot. If you cannot take the heat, get off the kitchen. Oh! Parang si Kebuloy. 'Di ba? Umalis. Fugitive. Oh. Eto, technically, hindi pa siya fugitive kasi wala pang kaso. Pero mag-intay ka, kakasuhan yan. 'Di ba? Yun kasi yung mga problema dito sa mga DDS na to Ito lang yung tinitignan nila. Para silang, alam mo yung, 'di ba pagka kumakarera ka pag nagkumakabayo ka, yung karerista ng kabayo, 'di ba yung mga kabayo may takip sila dito. Kasi para hindi sila ma-distract at dire-diretso lang yung lakad nila. Yung takbo nila pala. Tatakpan yung side ng mata nila. Parang ganyan yung mga DDS supporter. Ito lang yung tinitignan nila. Hindi sila pwedeng lumingon sa kaliwa, hindi sila pwedeng lumingon sa kanan para makita nila that the world is not created black and white. 'Di ba? Hindi ganoon Hindi black and white yan maraming gray area yan. Maraming kailangang alamin dito, pero ang bottom line dito, ang unang umalis, siyang talo. Oy! Wag ka na, boy! Ikaw naman Bakit? Yung hirap ngayon naman hirap rumakit ngayon no? Hindi na nila kasi panahon ngayon. And it's time for tunay na pagbabago. Let's stand up. Tindigan natin itong mga bullshit na ganito, nito mga bullshit na tao na to. Pero bakit ito nangyari? Kasi pinatatagal niya ang pagbibida niya para pag pamumulitika, politicizing! At panaginip na makasama siya sa Senado ang tatlong lalaking kasofan niya. Sila Chel Jokno. Attorney Chel, bayad mo daw ba ako? Alam mo, kasalanan ng Pilipino yan kasi ayaw nila sa matinong gobyerno. Ang gusto nila talaga yung bardagulan, yung may drama, 'di ba? Siguro kaya nanalo ang Marcos Duterte, deep down inside gusto nilang natuwa sila dun sa drama ng Dilawan versus Pinklawan versus Uniteam, 'di ba? And ang hindi nila alam, pag mali yung binoto nila, talo sila. 'Di ba? Ganun talaga, iyak na lang tayo.
ganito kalala ang ano, yung paglalako ng kamangmangan sa banda diyan sa pinkish side of the Philippines. Ang tatanga. Magdadrama ang isang Chinese pero deadma ang daang-daang ano, Afghan mga woke na yan. Una sa lahat, yung mga inaasar mo, nandito lahat sa Pilipinas. Walang umaalis. Lahat tumitindig. Konting tiis na lang, wala na yung mga amo mo, boy. Boy ba? Hindi ko alam kung boy o girl. Boy, girl, bakla, tomboy, butiki, baboy, all good yan dito sa side namin. Okay, pero it's time for you people to be put in your place. Okay, you did not win anything. Di ba? Bakit hindi? Lumayas ng Alice Guo na yan eh. And heads will roll. Sabi ni Pangulong Marcos ng ganun. Happy birthday nga pala kay First Lady. Happy birthday, First Lady. Sabi ganun ni Pangulong Marcos, heads will roll. And as it should. Una muna, kailangan kasi sabi nung lawyer, abangan natin si Fiscal EJ kasi meron siyang gagawing content doon about doon sa pagsuswear in or yung paggawa ng counter affidavit kasi kailangan nandun yung person to swear in to sa notaryo. Pero we will talk about that some other time. For now, mga kamatis, mga kaibigan, I deem this post as bullshit. Yun lang naman sa akin for today. Gege mga lods.